Hello YouTube, Boss Moki here. Welcome sa Green Minded Channel. Kung saan kung saan hindi lang puro kalokohan ang matututunan mo. Siyempre, meron tayong mga history. Siyempre, balik tanaw tayo sa ating mga dating pinag-aralan. Patalinuhan to, suggestion. Kung may mga nasabi kami na hindi ayon doon sa video, pwede nyo i-comment dyan sa baba. So, ang tatalakayin natin ngayon o ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa North Korea. 10 kakaibang batas na pinapatupad sa North Korea. Alam naman natin na ang North Korea ay isang communist country. So, pag sinabi mong communist country is parang wala kang kalayaan dyan. So, tingnan natin kung ano-ano nga ba yung mga batas na yun. At para kanino lang nag-e-effect yung batas na yun o para kanino lang nag-gain yung batas na yun. Para kanino lang ba sa presidente ba or dun sa mga tao. Tingnan natin. Let's go. Ito nga pala ay video ni Mobley TV. So, subscribe kayo sa kanya, Mobley TV. So, ito yung mga channel ng informative channel. So, tingnan natin. Let's go. Sana hindi tayo strike-in. North Korea, isa sa pinakakakaibang bansa sa buong mundo. Konti pa lang ang mga dayuhang nakapasok sa bansa. Siguro dahil napakahigpit ng mga batas nila at unpredictable ang kanilang supreme leader na si Kim Jong-un. Alam mo bang pwede kang makulong kung bibisita ka sa North Korea at nakasuot ka ng blue jeans? At marami pa silang kakaibang batas na Biro mo blue jeans lang Blue jeans. Dito sa atin, kahit ano nga isuot mong kulay, di ba? Ang bisan nga, butas-butas pa eh. Sa kanila, bawal yung jeans na blue, di ba? Sige, I assume ang mga sinusuot ng mga lalaki dyan, puro seda. Puro sedang itim or may kulay na brown, ganun. Di ba? Siguradong mapapanganga ka. Tara, pag-usapan natin. Una, walang Biblia. Sa North Korea, mahigpit na ipinag... Wala silang Biblia dyan kasi pagkakaalam ko dyan, tinuturing nilang parang Diyos na dyan ay si Supreme Leader Kim Jong-un. Kim Jong-un ba? Tama ba? Nalilito ako sa mga pangalan nila eh. Wala silang kasi pinakasagrado na sa kanila yan. Yung kanilang supreme leader. So, yan kapag may sinabi kang hindi maganda do sa supreme leader, malamang may kalalagyan ka. Lalo na do sa prison camp nila na tinatawag. Babawal ang pagmamay-ari, ang paggamit. Dagdag kaalaman lang, boss, about communist country. Sa mga ganyang bansa, yung mga individual, hindi nila pag-aari ang mga lupa, factory or kagamitan kasi government nila ang nagmamay-ari niyan. Oo, tama yan. Tama na si Mr. Katoklas. Pagkakaalam ko rin dyan is trabaho ka lang ng trabaho. Pero lahat yata yun is sa gobyerno na pupunta or sinusuplayan ka lang ng gobyerno. Parang ganun. Hindi ko masyadong yung communist eh. O ang pagbabasa ng Biblia, ito ay dahil naniniwala ang supreme leader nila na ang Biblia ay simbolo ng Western culture na pwedeng makapagbago ng pananaw ng isang North Korean citizen. Diba? Natatakot kasi sila na maapektuhan ng Western culture yung kanilang paniniwala. So, parang ang ginawa nila, pinagbawal nila Biblia at si Supreme Leader lang ang sasambahin nyo. Kami nang naparusahan sa batas na ito. Isang babaeng Kristiyano ang minsan nang inaresto at pinatay matapos siyang mahuli ng mga otoridad na nagbibigay ng Biblia sa mga tao. Noong 2014, isang American citizen na nagtutour sa Hermit Kingdom sa pangalang Jeffrey Fowl ang ikinulong ng 5 buwan matapos niyang maiwan ang daladalang Bible sa CR ng isang restaurant sa North Korea. Pangalawa, walang choice tuwing election.
Yeah. Medyo magulo man tuwing elections. Dito ako na-amaze sa kanila, no? May eleksyon sa kanila, pero wala namang kalaban. So, why mag-e-eleksyon, di ba? Kung wala ka namang kalaban. At ito pang matindi. Wala kang ibang pagpipilian kung hindi yung supreme leader. Di ba? Ano pagpipilian mo? Wala ka namang kalaban eh. Di, automatic panalo ka na. Ba't ka pa mag-e-eleksyon, di ba? Di ba kalokohan? Nag-aaway ang mga magkakaibigang magkaiba ang iboboto o pagdedebate ng buong pamilya. Mahalaga pa rin ito dahil binigyan tayo ng pagkakataong pumili ng mga taong mamumuno sa ating bansa. Buti na lang wala tayo sa North Korea. Isa sa mga pinagkaiba natin sa election sa North Korea ay ang edad na pwede kang bumoto. Sa election, boss, yung papel, isa lang name nakalagay kundi tama, di ba? Alam ko rin yun na wala ka namang kalaban siya lang din Tapos, di ba, pag bumoto ka na iba, di ba kalokohan? Ba't ka pa mag-e-eleksyon Ikaw lang din naman Doon kasi, kung 17 ka na, pwede na. Ang masama lang doon, hindi ka naman talaga pumipili. Dahil pagbukas mo sa iyong balota, isang pangalan lang diba? ang nakasulat doon. At syempre, walang iba kundi si Kim Jong-un. 100% ng votes ang nakukuha niya. At kung elections lang, para siyang si Floyd Mayweather sa boxing. Undefeated. Pangatlo, lahat ay kailangang Di ba kalokohan? Force yun Force, parang ginawa lang niyang formality Pero wala naman talaga siya. At saka sino ba ang lalaban sa kanya, di ba? Walang lalaban sa kanya doon. Siya ang supreme leader. Display ng picture ng kanilang leader sa bahay. Ayan Sa North Korea, may batas na nag-uutos sa mga tao na maglagay ng portraits ng kanilang leader sa kanilang mga bahay. Kailangan itong panatilihing malinis at ilagay sa isang pader kung saan walang ibang litrato ang nakasabit. Upang masigurong sumusunod ang mga tao sa batas, pumapasok sa mga bahay ang mga pulis upang i-check ang portraits. Diba? Masyadong mahigpit. Diba? May pumapasok pa ng mga pulis doon sa bahay mo para i-check lang kung malinis yung litrato ng supreme leader nila, di ba? Pag nagkaroon ng alikabok yan, tapos ka. Malaki ka parusahan yun. Ito ay disclaimer lang po. Hindi ko naman alam kung totoo ganito ang batas sa Korea. Pero I assume naman na ni-research mabuti ito ni Mubli TV. So, siyempre, na natin na medyo may halungan totoo to kasi magaling naman mag-research itong si Mubli TV. Kung may masamang nangyari sa mga portraits, paparusahan ka ng gobyerno at posible kang hatulan ng death penalty. No, kita nyo katindi, no? Litrato yung, di ba, aksidente, halimbawa, aksidenteng nalaglag, na bumigay yung sabitan, di ba? Aksidenteng may nagharutan na bumagsak. Kaparusahan ng kamatayan agad, di ba? Ganon sila katindi. Grabe naman. Sa katunayan, noong 2007, isang ama ang piniling iligtas ang kanyang portrait. Si Otto. Kilala ko yun, si Otto, yung nanguha ng poster ni mga tourist yun na American, di ba? Si Otto. Na kumuha ng poster ni Kim Jong-un. Tapos, pauwi na sila. Hinarang siya sa airport. Hindi na siya nakauwi. Ng Supreme Leader kaysa sa kanyang anak nang magkaroon ng flash flood sa kanilang lugar. Ika-4, death penalty para sa mga taksil. Masama ang pagtataksil sa presidente. Hindi, kahit naman siguro sa ibang bansa is pag nahatulan ka ng espionage, talagang matindi ang kaparusahan nun. Espionage kasi is crime na yun. Parang espionage ba? Tama ba? Ang espionage pala is nahuli ka na nag-i-espiya doon sa bansa na yun. Yun yata yung espionage.
Pero kapag ka nahuli ka na naging traitor ka sa bansa mo, kahit sino naman bansa siguro, magagalit kapag sa isang is may nag-traitor doon sa bansa niya. Kahit sino naman siguro. Ito normal naman yun. Kahit sino naman presidente siguro, magagalit yun na may nag-traitor sa bansa niya. Hindi ko lang alam kung ano ang parusa ng iba't ibang bansa. Pero talking North Korea, alam na natin na buhay mo ang kapalit niyan kapag ka nag-traitor ka sa bansa ng North Korea. Presidente ng iyong sariling bansa. Pero mas masama ito. Meron silang iba't ibang way ng pag-execute, boss. Firing squad sa harap ng maraming tao, bitay, tatlo, lahat. Ang alam kong pagpapalapa sa mga gutom na aso is, ewan ko hindi ko alam kung totoo ito, pero napanood ko sa isang documentary na parang meron siyang ipinalapa sa aso na parang, totoo ba yun na tiyuhin niya? Tiyuhin ba? Hindi ko alam kung totoo nga yun. Pero napanood ko yun sa isang documentary. Kung nakatira ka sa North Korea. Sa Hermit Kingdom, lahat ng nahuhuli na taksil kay Kim Jong-un ay pinapatawan ng death penalty o sa madaling salita, pinapatay. Parang Parang napakadali lang sa kanila ng death penalty, ano? Parang lahat ng crime mo is death penalty ang katapatan mo. Grabe yun. Tulog ka lang sa isang meeting kasama ang presidente, ay pwede ka nang... Meron din silang tinatawag na 3-generation punishment mula nagkasala. Ito yung sinabi ko kagabi na mula hanggang sa ikatlong henerasyon mo, magsasuffer ng penalty yon or punishment. Kapag ka yung pinaka-lolo na lolo mo is nagkasala, pati ikaw damay. Di ba? Ang matawag na taksil at patayin. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo na lang ang Defense Minister ng North Korea na si Hyun Yong-chol na siyang binaril gamit ang isang anti-aircraft fire sa harap ng isang anti-aircraft? Ang laking bala nun. Ang tao pagkatapos nitong makatulog sa meeting. Anti-aircraft parang yan, parang RPG ang laki ng bala nun, di ba? Durug-durug ka dun. Totoo yan, boss. Pinalapa niya uncle niya sa Songteg dahil nagbagtangan niya ng revolusyon labang kay Kim. Totoo pala. Napanood ko lang kasi yun Hindi ko naman confirm kung totoo nga. Niya kay Kim Jong-un. Teka, hindi nyo na pala siya pwedeng tanungin. Wala na siya Oo nga. Panglima, bawal pag hindi lokal. Tangkilikin ang sariling atin. Yan ang dapat nating gawin. Pero mahirap naman ding itanggi na iba din ang dating ng mga kanta at pelikula mula sa ibang bansa. Oo nga. Lalo na ngayon na sikat na ang mga K-pop groups o mga teleserye mula sa South Korea. Magpasalamat ka na lang at hindi ka nakatira sa North Korea. Dahil doon, mahigpit na... Alam ko isang channel lang meron sila dun gobyerno pa. Channel ng gobyerno pa. Tapos pagdating sa mga cellphone, mga TV or mga internet, hindi sila nakaka-access diyan. Masyado silang mahigpit kasi nga meron silang sariling internet provider na pero hindi ka basta-basta makakapag-internet kung hindi ka part ng Maharlika, parang ganon. Kung hindi ka part ng Alta sa Siyudad, parang ganon. Makabibili ka ng computer diyan, magpapaalam ka pa sa Pyongyang sa mga opisyal ng Pyongyang A-approvean pa nila 'yon. Computer na lang 'yan Pinagbabawal ang pagnood o pagtangkilik sa mga movies o kanta na galing sa ibang bansa. Hoy, Alberto Hidicas, nandiyan ka pala. Katunayan, noong 2015, ipinagiba ni Kim Jong-un ang lahat ng cassette tapes at CDs na may lamang illegal na movies at kanta. Kung mahuli ka mang nanonood ng American movies,
posible ka pang patawan ng death penalty. Naku po, lahat na lang death penalty. Hindi mo parang napakadali sa kanila ng death penalty. Samantalang dito sa atin, pinagdidibatihan yan, di ba? Yung mga heinous crime, hindi pa rin mapatawan ng death penalty kasi nga pinagdidibatihan pa hanggang sa ngayon. Nagkaroon tayo ng death penalty dati at nasampulan diyan si Leo Echegaray, di ba? Yung sa death chamber na tinatawag natin, yung sinasaksakan. Hanggang ngayon, pina-stop yun pinatigil yun hanggang ngayon, nagkakaroon ng debate. Merong mga gusto na ituloy ang death penalty. Meron namang mga kontra. Lalo-lalo na yung mga, alam ko yung mga simbahang katoliko yun. Hindi ko lang sure pero alam ko sila is number 1 na kumokontra dyan. Kasi nga naman simbahan sila na pinopromote nila is life. So, dito sa North Korea, grabe, parang ang dali-dali sa kanila ng death penalty. Lahat ng kasalanan, parang death penalty na lang. Parang death penalty na lang lagi ang paano ko pang gagawa ng kalokohan diyan, di ba? Ultimo litrato nga madumihan mo, death penalty di ba? May 3 channel lang ang mga TV sa North Korea at lahat ng ito ay kontrolado ng gobyerno. Ang OA dyan, boss, sa batas nila, kapag may pumanaw sa pamilya ng Jong-un family, dapat magluksa lahat at umiyak dapat. Ano yung sapilitan? Di ba? Gano'n ka-weird yung nila, batas nila. Batas nila na sila lang nag-gain or nag-aano do sa batas nila. Yung mga leader lang or yung pinaka-supreme leader lang ang mag-gain ng ewan, bahala sila. 6, hindi lahat ay pwedeng maka-access sa internet. Parte na ng araw-araw nating buhay. Yan yung sinasabi ko na hindi ka basta-basta makakapag-internet. Computer nga, hindi ka makakabili dyan kung wala kang permiso sa Pyongyang, ng mga opisyal ng Pyongyang. Gamit sa internet. Siyempre, kailangan nating bisitahin ang Facebook natin. Baka nag-heart na si crush sa bagong picture mo o sa Instagram kasi dapat cool yung pictures mo doon. O kung di naman, Twitter. Ang daming mababasa doon, pati na mga balita. Pero kung nasa North Korea ka, huwag ka na lang umasa na makapag-online. Sa Hermit Kingdom, piling-pili lang ang pwedeng makagamit ng internet. Walang internet ang mga ordinaryong tao sa bansa at ang meron lamang ay ang mga high-level officials na malapit kay Kim Jong-un. Kung makapag-internet ka man, ang pwede mo lang gamitin ay ang national internet ng North Korea. Di ba? Meron silang sariling search engine lang at naka-block lahat. Naka-block lahat sa kanila yan. Ang ma-search mo lang dyan is yung puro yata sa kanila lang. Na tinatawag na Hwangmyong. Siyempre, dahil North Korea, mahina ang signal nito at kadalasan sa mga websites na pwede mong bisitahin ay kontrolado pa rin ng gobyerno. Diba? Ang 7, mananagot pati ang pamilya sa krimeng nagawa. Lahat ng bansa ay nagpapataw ng parusa para sa isang krimen. Subalit kung nakatira ka sa North Korea, hindi lang ang nakagawa ng krimen ang napaparusahan. Damay, pati pamilya. Sa Hermit Kingdom, naniniwala at pinapractice nila ang kin punishment o ang pagpaparusa sa pamilya ng nakagawa ng krimen hanggang sa 3rd generation. Biruin mo, paano kang gagawa ng kasalanan dyan? Patay ka na, pinagdudusahan pa ng mga sumunod na henerasyon yung kasalanan ng gawa mo. So, paano kang gagawa ng kasalanan dyan, di ba? So, bawat, ito yung ito yung literal na nakatungtong kayo sa numero. Ito yung literal na yun. Nakatungtong kayo sa numero. Daling salita, kung makakagawa ka ng krimen, hindi lang ikaw ang makukulong, pati na rin ang iyong lolo at lola, ang iyong mga magulang at ang iyong mga anak. Sa pamamagitan nito, walang preso ang gugustuhing tumakas dahil kasama na niya sa loob ang kanyang pamilya. Pang-8, mayroon silang sariling rules sa basketball. Ang basketball ang pinakasikat na sports sa Pilipinas. Tingnan mo,
Pati rules ng basketball, meron silang sarili. Ano? Ang lupit no? Pati rules ng FIBA, binago nila. No? Saang bansa mapunta ang Pinoy, talagang hindi magpapahuli pagdating sa basketball. Tignan nyo naman si Kai Sotto. Subalit, kung sa North Korea tayo pupunta, mukhang mahihirapan tayong maglaro ng basketball doon. Kakaiba ang rules ng basketball sa North Korea. Lahat ng dunks ay 3 points. Kapag nakashoot ka sa 3-point line, may 4 points ka. Lahat ng free throws na hindi ma-shoot ay ide-deduct sa total points mo. At Yeah. higit Minus point. sa lahat, kapag nasa final 3 seconds na kayo ng laro, lahat ng tirang mai-shoot mo ay katumbas ng 8 points. Sinong gustong maglaro ng North Korean basketball dyan? Pang-shock. Pangit. Ang pangit nung ano. Ang pangit nung rules ng basketball. Kahit palatambak ka sa ilang segundo lang, kaya mong habulin. Ano? Walang kuryente tuwing gabi. Sino na ang nakaranas nito? Nagtatrabaho o nag-aaral ka sa computer mo tapos bigla na lang nag-brownout. Nakakainis, di ba? Ang dilim-dilim na nga, ang init-init pa. Bigla ka pang natigil sa ginagawa mo. Mabuti na lang hindi ito nangyayari ng madalas at buti na lang wala tayo sa North Korea. Buti Sa na North lang. Korea, Buti na lang, ano? Proud to be Pinoy. Although may mga problema pa rin tayo sa Pilipinas. Pero hindi naman katulad niyan, di ba? At saka independent country naman tayo. May malaya tayong pamamahayag, may malaya tayong freedom of speech, di ba? Wala, hindi tayo katulad niyan. Buti na lang. Salamat sa mga lumaban. Salamat sa mga bayani natin na ipinaglaban ang ating kalayaan. gabi-gabi silang nakakaranas ng brownout dahil sa matinding energy crisis sa bansa. Sa katunayan, Debunk yan, info sa basketball, boss. Natanong ko yan sa boss ko na maggaling North Korea. Hindi raw totoo ang rule na yan. Okay. Sabi ko na ito yung sinasabi ko na hindi basta nakalagay sa internet is papaniwalaan nyo na. Meron dyan is minsan naninira lang, minsan post lang ng post. Siyempre, yung mga nanonood, nila yon, idol nila yon, siyempre, papaniwalaan nila. So, ito yung pinopromote namin na wag basta-basta maniniwala. May Google naman. Ano na yon? Isang type lang naman sa Google. Sa sarili mo, mariresearch mo yan. So, tuloy tayo. yan, sa hirap ng sitwasyon nila sa kanilang kuryente, illegal ang paggamit ng microwave. Kung pwede man, kailangan mong magpaalam ng mabuti sa gobyerno. Pang-10, ang gobyerno ang magdi-decide kung sino ang titira sa capital ng bansa. Pyongyang. Ako lang ba o may kakaibang dating talaga kapag nakatira ka sa capital city ng bansa? Siguro dahil sa capital city mo rin talaga makikita ang lahat. Mas maraming establishments, mas maraming tao, at syempre, mas progresibo. Buti na lang at libre lang tayong tumira sa capital natin sa Maynila. Iba kasi sa North Korea. Sa North Korea, tanging ang mga pinakamayaman at pinakasikat lamang ang pwedeng tumira sa capital city na Pyongyang. Lahat ng mga tao doon ay malapit kay Kim Jong-un. Alam mo yung ewan ko kung totoo to na kapag ka nasa province ka pa lang ng North Korea, hindi ka basta-basta makakapasok sa Pyongyang. Totoo ba yun? Hindi ko, pero may napanood ako nun na kapag ka province people ka or nakatira ka sa province ng North Korea, hindi ka basta-basta makakapasok sa pinaka-capital nila na Pyongyang. Merong mga pinagdadaanan pa yata diyan. Parang may immigration pa rin sila diyan para makapasok ka sa Pyongyang. Dahil sa kanilang pera at impluwensya. 'Di ba dito sa atin, anytime pwede tayo sa Manila, pwede tayo sa ibang lugar, 'di ba? Sa kanila basta capital city, magpapaalam pa sila bago sila makapasok sa Pyongyang. Upang makatira sa Pyongyang, kailangan mong magpaalam ng mabuti sa gobyerno.
Pang-11, bawal ang gupit sa buhok na hindi aprobado ng gobyerno. Alam ko meron lang silang ano dyan eh. Meron lang silang designated na gupit para sa mga lalaki. At ang malupit, si Kim Jong-un, siya lang ang dapat may gupit na ganun. Pag ginaya mo yun, may kaparusahan ka. Pag ginaya mo yung gupit ng Supreme Leader, ewan ko, tingnan natin. Gusto mo man ng long hair, short hair, yung may bangs o kahit gusto mong magpakalbo, ang pinakamagandang bagay pagdating sa pagpapagupit ng buhok ay talagang walang pwedeng makialam kung ano ang gusto mo. Siyempre, kung hindi magugustuhan ng nanay mo, papagalitan ka, pero tatanggapin din naman niya yan kapag tumagal na. Hindi katulad sa North Korea na talagang pwede ka pang makulong sa gupit mo. Simula noong 2013, ang gobyerno na ng North Korea ang nagdidikta sa gupit ng kanilang mga nasasakupan. May 28 approved haircuts lamang sa North Korea. 18 ang haircuts na pwedeng pagpilian ng mga babae at 10 lamang para sa mga lalaki. Ito ang ilan sa mga approved haircuts sa North Korea. At kung nagtatanong kayo, hindi kasali ang gupit ni Kim Jong-un sa approved haircuts. Diba? Siyempre, gusto niya na unique ang kanyang gupit. Pang-12, prison camps. Para sa isang bansa kung saan napakahigpit ang mga batas at pwede ka nang arestuhin para sa isang maliit na bagay. Maraming North Koreans ang nakakulong sa prison camps. Ayon sa mga balita, halos nasa 200,000 na ang nasa prison camps na ito. At dahil sa dami nila, hindi na sapat ang pagkain sa prison camps. Ito yung prison camp is, alam ko pag nakarating ka dito sa prison camp na to, pag dinala ka rito, parang matindi na yung kasalanan mo or subject for death penalty ka na, hindi ko alam. Hindi ko sure, pero parang ganun. Parang ano na to parang holding detention area na to para do sa mga matitinding kasalanan or yung mga for death penalty na yata. Hindi ko lang sure, pero tingnan natin. At marami ang namatay sa malnutrition. Halos 40% ng mga preso. Sino ba yung truth ni Nay? Kick nyo na nga yan. Nanggugulo lang yan. At huwag mong kalimutan na nandito rin ang pamilya ng mga nakulong dahil sa pag-practice ng North Korea ng kin punishment. Kapag nakatakas ang isang preso, ang kanyang pamilya ang mananagot at papatayin sila. May ilang preso din ang namamatay sa bigat ng trabaho nila sa araw-araw. Pang-13, bawal ang international calls. Marami sa atin ang may pamilya sa labas ng bansa, nanay, mga pinsan, at syempre yung iba, mga kasintahan na nasa abroad. Maswerte tayo dahil kung namimiss natin sila, pwede lang tayong mag-international calls sa kanila. Medyo mahal nga lang pero pwede mo na silang kausapin. Bawal ito sa North Korea. Yeah. Mahigpit na ipinagbabawal ni Kim Jong-un ang international calls at itinuturing itong krimen sa North Korea. Sa katunayan, noong 2007, isang manager sa isang North Korean factory ang pinatay sa harap ng mahigit kumulang 150,000 na tao. Naku po, Diyos ko po. Siguro kaya nila ginaganon para ipakita sa mamamayan nila na huwag kayong gagawa ng mali kasi ito ang kahantungan ninyo. Kaya takot siguro lahat ng tao sa kanila. Di ba? Di ka nga matakot nun. Kitang-kita mo, di ba? Kitang-kita mong death penalty. Dito nga sa atin, tinatago yan, di ba? Ilan lang ang nakakakita niyan. Sa kanila, public. Tapos siyang akusahan na tumatawag sa abroad gamit ang mga teleponong naka-install sa basement ng kanyang factory. Pang-14, sapilitang military service. Maraming bansa sa mundo kung saan kailangan mong magsilbi sa military ng iyong bansa. Kabilang sa mga bansang ito ang Russia, Brazil, at syempre ang North Korea. Subalit may pagkakaiba sa compulsory military service ng North Korea. Doon, hindi lang mga lalaki ang kailangan mag-enlist sa army, pati na rin ang mga babae. Kailangang magsilbi ang mga babaeng may edad na 17 hanggang 20 sa military ng North Korea. Mas mababa nga lang ang required service time ng mga babae. Kailangan lang nilang magsilbi sa loob ng 7 years habang 10 years naman para sa lalaki. Ginawa ito ng North Korea upang mas mapadami pa ang kanilang military force.
Pang-15. Ito Bawat umalis. wala namang pagkakaiba ng rules ng South Korea. Kasi si South Korea is meron din namang military service. Kaya lang, 2 years lang. Ah, at saka yun, depende sa iyo yun kung ikakaririn mo yun or lalabas ka sa military service. Yun ang pagkakaiba nila. Dito kasi, parang ganun din naman, kaya lang matagal yung sa North Korea. Sa South Korea kasi is 2 years. Maximum na yata yun. Ng bansa. Sa dami ng mahihigpit na batas na napag-usapan natin sa video, siguro tinatanong nyo, bakit hindi na lang mangibang bansa ang mga North Koreans? Dahil kung hindi nyo pa alam, sasabihin ko sa inyo, bawal silang lumabas ng bansa. Kapag nahuli kang tumatakas, siguradong death penalty ang kahahantungan mo. Kahit ang mga North Koreans na sumubok tumawid sa border papuntang South Korea ay agad na binaril ng mga guards na nakabantay. Yay. Ang hirap na nga ng buhay sa North Korea, tapos hindi ka pa pwedeng umalis ng bansa. Pero kung gusto nyo talagang malaman ng mga ilang paraan na pwede kang makatakas sa kamay ni Kim Jong-un, panoorin nyo itong 8 paraan para makatakas sa North Korea. Pwede nyo rin Loko to tinuturuan mo yung mga tao. Sabagay, hindi naman mapapanood to sa North Korea. No? Unless may magdala ng video, di ba? Pero wala naman, hindi naman nila maiintindihan yan. So yun, maraming salamat sa video ni Mobley TV. So, ano nga, thankful pa rin tayo mga Pinoy kasi hindi tayo naging communist country. Although may mga tangka dati na gawin tayong communist country. So, salamat sa ating mga bayani. Salamat sa mga nagtanggol sa bayan nating Pilipinas para maging malaya tayo. At nagagawa natin kung ano man yung gusto nating gawin. May malaya tayong pamamahayag, may malaya tayong sabihin, may malaya tayong i-criticize yung mga nakaupo, may malaya tayong palitan kung ano yung mga politiko na hindi natin nagugustuhan. Katulad ng presidente, ilang beses na nangyari yan na napalitan ng presidente through people power. So, yun ang power ng mga Pinoy. So, pasalamat tayo dahil hindi tayo naging ganon. So, kung tayo ay nabuhay sa bansang North Korea, malamang. So, yun. Maraming salamat. I-appreciate lang natin kung ano yung meron tayo ngayon. Siyempre, alagaan natin ipaglaban natin kung ano yung sa atin. Siyempre, doon sa mga mananakop, wag nyo nang tangkain kasi palaban ng mga Pinoy. So, ganito na lang. Maraming salamat. Shout out Team Bulok. Bye-bye. Gave my best, still the outcome failed the test. In the end, it's all in vain. I chased the sun, but find the rain. I gave it all, I gave my best, still the outcome failed the test. In the end, it's all in vain. I chased the sun, but find